Hello po. I'm just Flores Witchcraft. And gusto ko pong mag-share sa inyo. This is really personal. And bibigyan ko kayo ng konting concept about doon sa last post ko na pinost ko nung January 1 about the 2026 na ito yung Doomsday. Hindi po ito yung sumakto na rin po doon sa Marvel based na Avengers Doomsday, but yun. So yung about sa sinabi ko na ang 2026 ay Doomsday, hindi ko lang po nahulaan na ito yung New Year kung saan lalabas yung movie na yan. But this is the year na nakita ko na it's very very sad. And ito nga po, God, nakita nyo naman yung mga nangyari, di ba? Lahat ng mga sinabi ko ay nangyari. Nakita nyo rin naman sa paligid yung mga nangyayari ngayon. It's very very sad and it's very very painful to see. Nakaliwat kanan ng mga nangyayaring trahedya, krimen. Nangyari sa mga atleta, lahat yun nahulaan ko. Yung mga nangyari sa mga vloggers, mga issues nila ngayon. Pero this is not about them. Hindi ito about sa mga sikat. Hindi pa po tapos ang 2026. Ito pong 2026 ay literal na doomsday, because something is coming. May paparating po. And I'm happy with my clients. I am happy with all of my medallion owners, mga kliyente ko. Happy ako sa trabaho ko eh. Nakapokus lang ako sa kanila. Pero ang lala nung pinakita sa akin. Ang lala ng mga pangitain. Ang lala ng mga vision. Hindi po prediction, pero vision ng mga ipinakita sa akin. Bibigyan ko kayo ng konting glimpse. Masaya na ako sa ginagawa ko na may nakikilala akong kliyente, nakapokus ako sa kanila, faith healing, ginagawa ko, mga blessing, pero hindi ko matiis kasi napakadami kong nakitang tao. Napakadami kong taong nakitang mamamatay. A lot of people will gonna lose their lives. Pagtungtong pa lang ng bare months. Yung mga nangyayari ngayon, wala pa yan sa mga susunod na mangyayari. And why are you doing this? I'm happy with my clients. Gusto ko ng katahimikan. Malinaw kong sinabi sa'yo to. Nagagawin ko lahat ng utos mo. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko sa kabutihan. Why are you doing this? Dahil yan ang utos ko sa iyo, anak. Ang Espiritu Santo ay sumasa iyo. Yes, I know that. I get that. Pero paano ko mapipilit ang tao na maniwala sa akin? Paano nila ako paniniwalaan? Swerte pa nga ako sa mga nagmamahal at mga naniniwala sa akin na mabuti ako. Paano yung ibang tao? Paano ko silang papaniwala? Hindi lang naman ako ang faith healer mo. Hindi lang naman ako binigyan mo ng biyayang ganito. Sa kanila mo na lang ibigay yung vision na yan. Sa kanila mo na lang ibigay. I'm not defying you. I just want you to know. I just want to know. Binigyan mo ako ng kapangyarihan. Yes, nalalaman ko lahat problema ng tao. Pero I just want to know. I wanted to know. Why me? Why you keep doing this to me? Paano ako paniniwalaan ng tao? Ang binigay mo sa akin kapangyarihan ay galing sa dilim.
Magbugay ang liwanag sa dilim. Dahil ang mas makikita ng tao sa iyong pagmamahal ay ang liwanag sa iyong puso. Lahat kayo aking alam ang kanya-kanyang misyon. Yan ang binigay ko sa iyo. Yan ang iyong panindigan. Ganyan po siya sumagot. O anak, ang tao ay patuloy ng nagugulag sa kasamaan, kasapaman, at poon, at tila sa nakakalimot. Ito ay para ipakita na ako'y nandito lamang. Parang patuloy na nagmamahal. Umulan at umaraw sa mabuti at makasalanan. Ang pagmamahal ko ay kanilang di nakikita. Pakasahali sa aking parusa sila ay magulan. Magbigay po rin sa mga siyang lumikha. At yun ang iyong Hindi misyon. naman nalingid sa tao yun. Kung magkaisa Darkness ang and- bawat isa at galing sa iyo magbubula na ang pagkafaisa at presensya ng banal ay nakita ng iyong mga mata. Walang sino man ang may karapatan sa iyo humusga dahil lahat kayo ay aking anak. At lahat ng ito ay nangyayari dahil sa aking pinagkaloob. Ako ay natutuwa dahil ginagawa mo lahat ng yan sa ngalan ko. Pero naniniwala ako na ang misyon na to, ang pagmamahal na may kahalan mo. I will do my best. Magtatagumpay ka, anak. Magtatagumpay ka. Pero only those who believes in me ang kaya kong isagip. So yung pinakita ko sa inyo ay yung po yung mga kapiranggot lang ang pwedeng ko ipakita sa inyo. Kapiranggot lang yung pwedeng ipakita sa inyo nang para lang maintindihan nyo na konti na sana inaliwanagan kayo na mas matindi rito. So meron po akong malaking hinahanda niya po ako. Hinahanda niya ako sa isang paparating na dilubyo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Haharapin ko ito ng buong buo. Sa ngalan niya. I will save lives as many I can nang hindi ko maaabala ang pag-aasikaso at pagtutuon ko ng pansin sa mga kliyente ko. So yun, binigyan ko po kayo ng konting concept. Ngayon lang ako naglabas ng ganitong klaseng saloobin. At samahan niyo ho ako. Tulungan niyo po ako. Malaking tulong po itong gagawin niyo sa akin na pag may mga nakikita po kayo mga trahedya or may mga nakikita kayong mga kadiludilubyo, i-update nyo sa akin sa mga post ko. I-post nyo doon dito sa post na to mismo. So that you can see na hindi ako nagsisinungaling. And by that, makagather po tayo ng mga maraming pang mas manunood or maniniwala. Doon pala nakaligtas na tayo ng buhay. So yun po. Hindi ko pa alam kung kailan ko sasabihin yung mga tunay ko nakita nyo naman, binigyan ko kayo kasi ganyan siya makipag-usap sa akin. Hindi siya direkta nakikipag-usap sa'yo, bibigyan kanya ng bibigyan na napakadaming vision. You will figure out yourself. Yung binigay niyang power sa akin, parang ang tanging sagot lang doon kung ano yung kabutihan sa puso ko, ano bang dapat kong gawin. Tumulong, mas doblehin ko pa yung pagtulong. Ayun na po yung nakaprogram sa akin sa utak ko. Yun na po yung nakaprogram sa akin sa kapalaran ko. And I am not still free sa darkness ko. Meron pa rin po akong darkness na kailangan kong i-control. Kasi pag 100% po ang darkness ko, it's lumalabas pa rin siya ng konti. Pero ginagawa ko yung best ko. Ginagawa ko yung best ko.
Don't get me wrong, I love my job. Kaya nga gusto ko dito lang nakapokus eh. Tahimik lang yung pangalan ko, tahimik lang ako kumikilos sa mga nakakakilala lang sa akin. Umiingay lang yung pangalan ko sa mga taong natulungan ko talaga at naniniwala sa akin. Yun lang, gusto ko ng tahimik eh. Gusto ko ng tahimik pero he's feeding me this all kinds of... Diba? And by far, this is the greatest challenge na binigay sa akin ni God. Ang mapaniwala ko ang tao na mayroon pang may paparating talaga. Na mission ko ay mapagsama-sama ang tao to be one. Yun ang gusto sa akin ng Panginoon. Ang mission ko ay to be one. To make the people love each other. That is my mission. At nakatali pa rin ako sa sarili kong kadena. I still have this darkness in me. You know the movie Winter Soldier? Na meron siya mga active codes na pag may binabanggit silang mga katagain, nakokontrol siya. Bumabalik siya sa pagiging masama, nabe-brainwash siya. Oh, hindi naman ganun ko grabe yung akin. But there is a darkness in me. There's a demon in me na I'm still recovering. I'm still not free. Sana the end of this year may makakapagsabi na ginagampanan ko pa rin trabaho ko. Habang buhay na po akong faith healer, habang buhay na po akong Jesse Flores Witchcraft, pero yung bang you're free, yung masabi sa akin yun, I am free. So yun, sana po medyo naliwanagan kayo dahil actually this is really heartbreaking. Gagawin ko yung best ko para makatulong, gagawin ko yung best ko para hindi mangyari yan. I will save as many as I can. So yun po, maraming salamat. Sensya na kayo Ngayon lang ako nakitang gantong mag-drama or mag-emote. Gusto ko lang kasi ilabas sa inyo eh. Even I have personal problems, pero human nature ko naman yun. With these problems nararamdaman ko naman kahit paano na tao pa din ako. But I will do my best to be as much powerful I can na nakokontrol ko yung kapangyarihan ko. May mga yun. Maraming salamat po sa mga nakapanood na niwala. So there's a doomsday coming. Literal na magkakagulo-gulo talaga ang lahat pag nangyari yun. Na sana. Pero yun po, again, I'm Jesse Flores. Thank you po. I will do my best. Thank you.